Ang programang magbibigay sa atin ng inspirasyon at magpapatibay sa ating determinasyon. Ito ang Positibong Kwentuhan with John Paul Siniel. Magandang araw po sa inyong lahat mga minamahal kong IDQers and welcome po sa ating Positibong Kwentuhan with John Paul Siniel na inyo pong mapapanood sa ating YouTube channel at Facebook page na iDocu by John Paul Siniel. Kung inyo pong matatandaan, nagkaroon po tayo ng episode kung saan ay idiniklara po ang bayan ng San Fernando, Bukidnon bilang insurgency-free na bayan. Kaya't minarapat po naming kausapin at kapanayamin ang alkalde ng nasabing bayan upang ating malaman kung ano-ano ang kanilang mga naging strategies upang makamit ang insurgency-free status at kung ano-ano naman din ang kanila pang mga gagawing hakbang upang mapanatili ang nasabing kalagayan. Ang guest po natin ngayong araw na ito walang iba kung hindi ang alkalde ng San Fernando, Bukidnon, si Mayor Yeke. Mga IDQers, hawak ko po ngayon ang isang libro ng isang organization ng Nation Builders and Musliv Awards or Sustainability and Standards Incorporated. And nandito po sa cover ng page ng librong ito, basahin natin the Philippines Nation Builders Honorary Awards 2024, Local Chief Executive of the Year, Honorable Rogelio Yeke, Mayor, Municipality of San Fernando, Bukidnon. Bakit siya ang ating kakapanayamin sa araw na ito? Dahil bukod dito, siya po ang mayor na nakapag-insurgency-free sa kanilang bayan ng San Fernando. Mayor Rogelio Yeke, good day and welcome to the program. Thank you. Okay. Mayor, before we discuss your being an awardee dito sa isang organization na nagre-recognize sa mga local chief executive ng bansa na kumikilos ng maayos sa kanilang pamamahala. Long before, ang San Fernando, Bukidnon ay talagang pinamumugaran ng mga rebelde. Please explain to us, paano namugad dito ang mga rebelding NPA? Dahil dito sa aming bayan na ito sa San Fernando, Bukidnon, maraming mountainous, kaya ang mga tao dito magbigay sa kay takot sila sa mga rebelde, baka patayin sila. Kaya nagbigay ng mga pagkain. Okay. Kaya natakot sila. Tapos hindi pa sila nakapag-aral ng mabuti yung mga tao dito. Kaya madali lang nila kumbinsihin. Yung paliwanag nila, John Paul Siniel nga, yun lang ang inaano nila. Palagi kaya sila matakot sila sa sabi ng mga NPA. Kaya marami nang ginagawa sila, pinatay, at saka maraming armado ang pumunta dito. Pero ngayon, na kami dito dahil marami ng mga sundalo na assign dito. Okay. Na-assign dito, umpisa, 88, at saka 48, lalo na yun sa 89 highway nga sila ang lahat ng barangay pinuntahan nila, sitio, may mga checkpoint, ginawa nila ang magandang gawain dito, pakiusapan nila yung mga masa nga sumuko. Kaya marami ang naano nila. Tapos lahat-lahat tuloy-tuloy nga nagawa nila nga sa kabutihan. Nagawa pa sila ng mga kasama sa LGU namin na mga organisasyon
tinanggap nila nga may mga kuan, nirehistro nila sa duli. Tapos binigyan ng mga pangabuhayan nila ang mga tao, mga masa. Okay. Dami ang Dami ang natulungan. All right. Balikan natin yung mga nakaraan. Yung pinamumugaran pa talaga ng NPA ang San Fernando. Ibig nyo sabihin, Mayor, lahat ng barangay sa San Fernando, suportado nila ang NPA. Ganun po ba? Hindi masyadong lahat. Mayroong mga barangay na ng mga medyo sa bundok, Sa mga liblib na lugar. Liblib na lugar. Kaya madali nilang anuhin ang mga maimpluwensyahan ng barangay kaysa takot nila, pero ngayon medyo na lalo na nga ako na ang mayor dito, pinabutasan ko yung mga barangay na walang daanan, mga sityos nila, tapos binutasan ko, tapos pinagawaan ko ng paaralan. Okay. Before we proceed to the developments na meron tayo dito sa San Fernando, anong naidulot na kahirapan sa San Fernando yung presensya ng NPA? Kasi San Fernando has been part of my coverage when I was still with the mainstream media. Dati akong sa GMA eh. At nung nadadaan kami dito, talagang yung mga daan, siyempre lubak, no? And then, kung may mga semento lang, kung may mga semento man, medyo selective lang. Konti lang. And then you cannot see buildings, you cannot see people na okay yung mga bahay, lalong-lalo na yung pagkain. Hindi masyadong supplied sa kanila yon. Tapos, malimit ang mga transportation na pumapasok sa San Fernando. Yun ang observation ko bilang dumadaan. Pero ikaw, dahil ikaw ay 21 years na councilor ng San Fernando bago ka naging mayor, gaano kahirap ang San Fernando dati? Actually dyan, mahirap din talaga dahil yung mga business dito, matakot sila pumunta sa bundok. Hindi sila palagi nakuan, lalo na yung mga kontraktor matakot kaya palagi nilang hihingian may extortion. Kaya yung mga daanan namin matagal matapos. Kaya malaki ang diferensya. Maraming mga businessman dito na sa mga barangay kaya umalis. Kunti na lang ang natira nga business dito dahil palagi hihingian sila ng pira, mga ano-ano na lang ang hihingiin nila. Kaya napunta sa mga tao, hihingian ang mga negosyante, babawi yan. Yes. Mas mamahalan nila ang kanilang mahalan nila, pataasan nilang presyo ng mga yung ibinta nila dahil correct. Malaki ang ihingi nila. Kaya maraming negosyante na hindi pataas sa ilang negosyo kay totoo yan. Dahil sige palaging hingian. Mayroon mga negosyante lumipat sa ibang tapos pagpunta nila doon sa ibang nag-rent sila ng mahal na tapos yung capital nila naubos. Dami ang nangyari dito sa San Fernando. Okay. Kaya hindi masyadong umaasinso ang bayan namin dahil kunti lang ang natirang mga negosyante, hindi nakapag-tax na. Oo. O dami yan. Then, tapos noon, matakot yung mga mga guro, mga midwife magpunta doon sa mga malalayong lugar. Tapos aabot ang panahon yung pati yung mga guro hihingian na nila ng pira. Ganun ba? Oo, hihingian na nila ang mga guro, pa-meeting nila. Kaya hindi na ang mga guro, hindi na pumasok sa paaralan. Yung mga bata, hindi masyado nabigyan ng magandang education. Okay. Yan ang... may nakausap ako dati, Mayor, na isang kapitan. I will not mention the name.
Pero isang malaking barangay din dito sa San Fernando. According to her, um, siya mismo nagbibigay. Dahil ang sabi niya sa akin, hindi recorded itong conversation namin, but I can still remember back in 2018, nag-usap kami. Sabi niya, 10,000 pesos ang binibigay niya kada buwan. Kasi may ano sila, meron silang construction, something like that. And then, naiintindihan ko, hindi man niya sabihin sa akin, pero according to the residents ng mga sityo-sityo, kasi nagpapautang din siya ng mga fertilizer, mahal din daw magsingil. So, parang mahal siyang magsingil dahil May binibigyan. may binibigyan siya. May sinusuportahan siyang NPA para hindi rin sunugin yung kanyang mga equipment. So, yun yung nakita ko. That's why upon knowing that, parang mahirap nga ang San Fernando umusad, no? Mahirap siyang umangat. Kung ganyan, yan, one case pa lang yan ng isang negosyante na at the same time public servant. Ikaw, negosyante ka rin. Was there a time na hiningan ka din ng NPA? Yung sa akin noon, may lumalapit na hihingi, pero sinabihan ko sila nga yung sa akin, daming humingi ng tulong, mga pasyente, pati pang pamasahe, palabas sa kuan, wala man nga sasakyan. Kaya naisipan ko nga pag ako ang maging mayor, gawin ko ng kuan, ilagay ko sa mga barangay na liblib yung mga ambulance, PTB, kaya para pag may mga masakit dyan, maikarga namin kaagad. Okay. So pinapaliwanag mo sa NPA na wag niyo akong hinga ng pera dahil ang pera ko papunta doon sa serbisyo. Oo nga. Kaya pinaliwanag ko, hindi kayo sila masyado sa akin na maghingi. Kaya maraming, kitang-kita Manila, maraming lapit, humingi ng bigas, mga tao, pangpasinti, pati pangpamasahe. Kaya nakapaliwanag ako sa kanila. Buti naniwala sila. Oo. Dami kitang-kita nila nga palagi ko nagtulong ng tao. At least may ebidensya sila na hindi ka pa man mayor noon, councilor ka pa, nakikita nila na ang mga tao nagtitiwala sa inyo. Meron kang ibinibigay na tulong. Okay. All right. So, ganun kahirap, and then, in fact, may mga barangay kayo na nakikiaral ang inyong mga estudyante sa barangay ng Talaingod, which is a neighboring town ng Davao del Norte. So, madalang, no, ang mga education. Tapos, meron pa kayong mga barangay dito na may eskwelahan ang komunista. So, these are MISFI, Mindanao Interfaith Foundation, something na institution. May mga eskwelahan na hindi sa gobyerno, pero accordingly, based sa mga documentaries na ginawa namin, ay konektado sa Communist Party of the Philippines at saka sa NPA. So talagang pati yung education ng ating kabataan naaapektuhan. Ngayon, paano nyo napa-insurgency free ang bayan ng San Fernando? Nasa sentro kayo ng ng Mindanao. At nasa inyo ang Pantaron Range. Part kayo ng Pantaron Range. Mahirap itong gawing insurgency free dahil maraming lusutan. Pero hindi ka pa nakakatatlong taon, you have not yet finished your term, your first term. Pero napa-insurgency free mo ang San Fernando Bukidnon. Ano ang strategy natin? Kaya gumawa lang kami ng mga magandang gawain, lalo na yun sa ibalik ko yung sa Farm to Market Road. Tapos yung mga nakumbinsi ko yung mga barangay captain na magtulungan kami, ikot yung mga kwan, lalo na yun ang... Iikot ang alin? Mga tao dyan, mga tanod, at saka yung pag may magpunta ng mga sundalo, tulungan.
mag-establish sila ng mga kuan para puntahan ang mga sityo na medyo critical. Kaya sa maganda ng ginagawa sa 89th IB dito, nananiwala ang mga tao na magaling sila, marunong sila magkuan, lalo na sa mga livelihood. Yes. Yan ang ano nila nga. Yes. Nakita nila nga kuan, tapos ako nga mayor, pumunta ako sa kuan, kung saan mag-meeting ang kuan sa mga sundalo, pumunta ako para mapaliwanag ko ang lalo na mga opisyal ng sa 89 IB, pumunta sila lalo na sa Barangay San Jose, yung pinaka-infested. Kaya yung nandoon, may mispi pa yung sa sitio Inayaman, binutasan ko. Binutasan nyo? Nilagyan ko ng karsada. Going from San Jose? San Jose at saka sitio Inayaman. Kasi as far as I can remember, Mayor, nung pumunta kami ng Inayaman dati, I was doing a documentary in 2021. The title of the documentary was Agrev, Balon Atabay for Destruction. Kailangan mo dumaan sa ilog. Nakadaan ka sa ilog? Palagi ko nakadaan sa ilog dyan. Yun, mga 20 kuan siguro, tatawirin mo yung ilog. Mga isang oras yun. I can estimate mga 1 hour bago ka makarating ng Inayaman. Tsaka ambush area siya, di ba? Oo nga, pero yung sa San Jose, kaya SB pa ako noon, mahirap man, nilagyan namin nagpasa ko ng resolusyon, nilagyan ng flood control sa DPWH. Kaya meron siyang flood control, may dike doon. May dike. Tapos, yung sa labas ng dike, kaya nga ako na ang mayor, ginawaan ko na pinaano ko na ang daanan patungo ng sityo. Iba-iba na ang daan, hindi na sa ilog? Hindi na. Wow. Mayroon na. Tapos, inupisahan ko binigyan ako sa SBDP funding 4 million. Nilagay ko na. Pinakongkrete ko sa approach. SBDP is Support to Barangay Development Program. Kaya sa DILG dinadaan. Kaya managed by DILG. Kaya nagawa namin. Pero hindi pa natuloy maganda na sana ang daanan. Tapos may biglang lakas na nga ulan, nasira naman. Pero pinaayos ko, baka makahanap kami ng funding, iayos namin talaga yung daanan. Para pagdaan ng mga tao, lalo na sa mga bata, mga estudyante, para maganda na yung nila. Pero malaki na ang ayos. So, hindi yung mga bata natin doon, mga residente ng Inayaman, will not have to pass by the river. But doon na sa daan na pinaayos nyo? Doon na, dumadaan. Alright. May high regard ka sa 89 IB, Mayor. Sabi mo, mabukaka sila, magaling silang magsalita, magaling silang mag-negotiate. Okay. Ano pala ang ginawa ng 89 IB? Totoo. Palagi kung lalo ng yung pag-declare ng persona ng rata dito, lahat ng barangay na declare man, bago natin i-declare na zero insurgency na ang San Fernando. Totoo yan. Lahat man sila mabait, tanan, mga mga official nila magaling. No human rights violation? No. Wala gid sila nagawa na violation. Kaya nakita sa tao, lalo ng mga masa, yung sumuko, nakita nila yung tulong nila na may nabigyan kami na sa yung 500 plus, may nabigyan na kami sa Duli, yung tawag na cash for work. Tupad? Ito ba yung tupad? Tupad. Tapos, ngayon, malapit na sad ang mga 300 man siguro. 500 plus individuals nabigyan ng trabaho. Yung support. Support. 200 pa kapin, pero may may dagdag. Ngayong nagsabi na yung Duli ko, mayroon na daw darating. Pero pinaano pa ang mga papers. Okay. Talking about 89 IB, as far as I can remember,
Meron din silang pinagawa na mga eskwelahan, school buildings, makeshift nga lang, sa Malungon, Sitio Malungon ng Barangay Kalagangan. Totoo yan. Layo Narinig ko yun na, eh. Tumulong We were there. ako. Totoo yan. Yan ang kwan. Hindi lang yung paaralan niya, mga makeshift ang pinagawa nila. Mayroon pa sa Kayaga. Tapos yung mga... Kayaga. Meron Kayaga. doon. Yes. Tapos yung mga water system. Marami silang water system. Silang nag-identify, sinuportahan nyo. Okay. Binigyan namin ng mga simento, tapos yung dami man tulong sa kanila. Kaya Okay. Ibig sabihin, Mayor, malaki ang paniniwala mo at tiwala mo sa kasundaluhan. oo, marami ang nagawa nilang mabuti. Kaya itong San Fernando, siguro tuloy-tuloy na yan. Ayaw ko lang na maiwanan. Gusto ko ma-sustain ang dito nga assignment kay baka may lumapit naman. Yes. Kaya gusto ko nga para may first class municipality kami ngayon. Gusto ko nga tuloy-tuloy yung mga pangarap ng mga tao lalo na sa edukasyon. Yes. Kailangan namin matayo ang lahat ng kailangan. Dalawa na yung college namin, Bukidnon State College Extension dito BSU. sa BSU. Saan niya nakalagay? Sa Malantaw, yung patungong Kulon. Barangay itong Malantaw. Barangay Halapitan nalagay. Barangay Halapitan. Tapos yung sa CMU Extension class sa Barangay Namnam. Baka mag-umpisa na ngayong August na buwan na ito. Okay. So, ibig sabihin, kasi dati, medyo inaambos ang ating mga sundalo sa San Fernando. There's a lot of cases na namomonitor namin na talagang kalaban ng taga San Fernando ang mga sundalo. Pero this time, medyo napakalapit ng loob ng 89IB na mga sundalo sa taga San Fernando. Totoo yan. Malaki naman silang nagawa na kabutihan dito, lalo na sa mga estudyante. Palagi silang nag-meeting, alam din nila nga kailangan mag-aral kayo, hindi na kayo suporta sa kasama kami ni Captain Abby, si Colonel Tabas, yung mga programa nila lahat sinuportahan ko. Kay yung makabenepisyo ang mga tao naman namin dito sa Municipality of San Fernando, Bukidnon. Kaya full support talaga ang binigay ko para nga namin yan. Ang goal namin nga lumubo ang San Fernando o baka aabot kami ng city. Wow. May ambisyon kang maging city ang San Fernando. Talaga. Gusto kami para dadaragdag ng makabigay ng mga employment. Tapos maraming maibigay namin sa mga liblib namin nga lugar nga kailangan nga mabigyan namin mga infrastructure doon. Okay. Bago lang na-declare, today as we speak, na ma-declare ang San Fernando as insurgency free. Ngayon, bukod sa presence ng kasundaluhan kasi Mayor, tsaka bukod sa absence ng militia, ibig sabihin yung mga armadong tao ng NPA, kasi may batayan may standard na may mga parameters na susundin na pag mga maliit na lang, konti na lang yung numbers ng mga NPA, mga armado, madideklara ng dismantle ang isang guerrilla front or ang isang sub-regional committee. Bukod dyan, ang challenge is ang good local governance. So, how are you going to make sure na masustain mo ang insurgency free by doing a lot of things dito sa local government? Ano ba ang ginawa nating mga programa upang maalalayan ang insurgency free na status? Kaya ang balak ko nga maalalayan ang insurgency free,
kailangan ko yung ma-establish, maraming maibigay na mga yung mga programa ng livelihood, lalo na yung mga daanan, kailangan tatapusin kung lahat ng may kailangan. Basta mayroong sitio na dito lang sa loob ng San Fernando, kailangan kong mabutasan tapos malagyan ng paaralan. Okay. Bago ka tumungo sa iba, let us parang i-explain natin further itong farm to market road na sinasabi ninyo. Prior to this conversation, may pinag-usapan tayong farm to market road. 4 yung sinabi mo na binutas na co-connect sa mga national highways going to other provinces. Can you please mention what are those projects? May ako ng kunik sa galing sa barangay Santo Domingo, Palakpakan, Barangay Dao, tapos ikunik ko yun sa Quezon. Yung Na-connect na yan? Iko-connect pa? Iko-connect ko. Pero open? Open na, tapos na-i-survey na namin sa PRDP. Okay. Ang budget, nakita na namin yung budget na 350 million ang kailangan ng pira. Tapos nag-commit na si Governor Roque, magbigay siya ng counterpart. Kay yung sa PRDP, may 10% nga counterpart. Okay. Na, province? Province. Alright. Sa PRDP. Tapos, yung isa, tapos na namin bidding. Hindi pa na-award sa kontraktor. Saan yan? Sa PRDP, galing Namnam, Iglugsad, Kibungkog, going to Concepcion. Pwede gapon namin i-connect namin yan. Pero ang sa PRDP na bidding, up to Kibungkog lang. Pero anong town na yan? Barangay. Tapos ang Concepcion, Valencia. Valencia City. Okay. 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 I-connect namin yan para madali lang papalabas ng mga farmers. Para nga pero nagsabi na ko kay Gob nga baka provincial road. Para ma-maintain. Ma-maintain nga ng may province. Okay. All right. Dahil tapos yung ikatlo galing ng Namnam, umpisahan na namin open. Tapos dadaan ng mga barangay Magkalungay, Kawayan, Candelaria, Nakabuklad, Tugop. Kunik dayon sa Apo, Makoti, Malaybalay City. Ganun ba? Oo, yan ang kwan. Inumpisahan na namin. Marami pala kayong, kasi nasa gitna kayo, oo nga. Dami man namin. Marami kaming boundaries dito. Alright. Davao del Norte, Agusan. Tapos yung bandang last barangay namin sa Matupi, yung going to Paquibato District ng Davao. District, Dami ang ma-connect namin. Kaya alright. Meron ka pang going to Laak, di ba? Mayroon. Namnam, to Laak. Tapos may Sinudak, Kitaw-taw, Tubuda. Yeah, nakadaan kami dyan. Dami nga. Kaya medyo mahirap talaga kay kunti lang kami pang funds, hindi masyado kay dami man sa kwan, yung 20% namin dami mapuntahan. Magkano ira nyo? Ngayon 378. 378 million. All right. Apart from farm to market road, education. Gusto mong isolidify ang kaalaman ng iyong mga residente. Kaya anong support natin sa education? Ang dami ang support ko sa education, lalo na gani nagbigay ako ng mga funding nila para sa every year. Nagbigay ako ng subsidy nila sa pag-aral nila. Nagbigay ako ng sa college? College. First year, second year, third year, fourth year. Pero ito mga mahihirap. Oo. Ang mahihirap ang inaalalayan. Lahat sila. Okay. Sa buong San Fernando, tumatanggap. Ngayong Saturday, siguro baka makarelease na kami ng release. Magkano ba kada estudyante ang nire-release natin? Apanda unsa ka volume nila, tapos i-divide
ko ang kwan. Yung budget. Magkano yung inallocate nyo na budget 2.5 2.5 million. million. And then, i-divide mo ito sa lahat. Lahat. So Yung kung first year, maliit lang, mas malaki ang matatanggap malaki, nila. Pero yung kwan, inaano ko lang, yung first year, binigyan ko ng 1,500. Kada isa. Kada isa. Yung second year, 2,000. Third year, 2,005. Yung kwan. Okay. Ano yan? Kada buwan yan? Kada buwan? Hindi. Once a year? Isa lang pag-budget ko sa isang taon. Kaya binudget ko ito tapos i-divide ko sa kanilang lahat. All right. That's very good. I have a similar experience na ganyan sa isang bayan sa Baganga. Sa Davao Oriental. So that's Baganga. Ganon din meron din silang ganon. That's good. Kasi nakakatulong talaga sa mga pang boarding indigent students. Indigent. Oo, na pangbawas doon sa gastusin, pangdagdag, no? 1.5 for the first year. And then, also, you mentioned that you are opening yung dalawa, BSU tsaka yung CMU. CMU Extension Class. Wow. This happened sa term mo lang? Yes. Yung ang sa kwan, yung BSU, nag-umpisa na. Pero ngayon, hiningian ko ng dagdag na funds para maitaas ang building. Ngayon, nanay 3-story. Wow. Ang building. Tapos dito sa Barangay Namnam, sa extension sa CMU. 2-story. Wow. But, entry lang ito sa gagawin mong community college. Okay. Tama? Ngayon na, umpisa to sa August siguro maka-start na. So, si BSU lang muna, si Bukidnon State University, tsaka si Central Mindanao University, ang magiging frontline muna. Okay. Tapos, later on, i-convert siya into community college. Bakit kailangan natin ng community college? Kaya gusto ko ang kwan sana kay maraming nag-advise sa akin, tinanggap ko yung advice nila na magbalak ng community college kay kung ano gyud ang majority na ng mga bata, gusto sila mag-education, gusto sila mag-cream, ma-cater, matulungan namin. Kaya ngayong taon, mag-budget na kami para sa 2025, baka i-include ko na ang budget para sa mga teachers, mga administrator sa para. But this requires a lot of study, Mayor. Yes. May pag-aaralan kayo. Pag-aaralan talaga kung saan ang mabuti na maibigay natin sa mga bata. So magkakaroon kayo ng mga benchmarking. Yes. Yan ang kaya namin. Ngayon na siguro mag-benchmarking kami para maano namin nga paano gawin namin yung community college. Kasi mahirap din yan laborious din yung community college Okay. Lahat. Diba? In fact, ang Davao kasi simula lang ng sariling college niya. Davao College. Davao City College. Kasi simula lang niya. Naunahan pa siya ng ibang mga small municipalities. Like for example, Kapalong, Santo Tomas, Moncayo, all in Davao region. Kaya siguro na sila dahil dami ang tinitingnan. Kaya ang city marami ang tinitingnan. Yes. Kaya ang sa municipality makapokus lang kami ng sa tulong ng mga Sangguniang Bayan, Vice Mayor. Kaya kailangan magkaisa para sa tungo ng mga kabataan na kay yung bala ko sana yung maituloy talaga ang pangarap na bigyan ang mga bata 10 years siguro umpisa sila sa college, makatapos sila, makapanarbaho, marami nang mabigay sa pamilya ang mga breadwinner na mga bata na nag-aaral. Oo. Kumbaga, you start with small families to make a better San Fernando. Okay. Kasi yung increase naman ng development.
magsisimula naman talaga yan sa pamilya, di ba? Pag ang pamilya masagana, Masagana. they can pay taxes, they can invest, Imbes. they can, make farms, etc. Masagana ang buhay, masagana ang buong bayan. Di ba? You also supported a foreign NGO, Korea ba yon, na may eskwelahan silang ginagawa? Anong ginawa natin doon? GTs, ang ginawa namin, lumabi sila dito sa akin. Tapos may balak sila nga tayuan ng kwan, pero kailangan daw mag-counterpart kami ng tulong at saka kwan. Kaya tinawag ko yung budget officer ko, o may makunin bata nga para dagdag ng para sa itayo nilang paralan. Kaya kuan ko yun, sige, pumayag yung budget officer ko, kaya nagbigay kami ng 2 million. 2 million na support sa 3 paralan. 3 paaralan. Tapos wala man karsada, walang daanan, kaya binutasan ko. Pag pinuntahan ko yung area, umiyak pa ang mga nakatira diyan. Sa ngayon lang daw nila na ang kuan nga. Lagyan po sila ng paaralan, tapos may karsada pa. Pinagawaan ko ng karsada doon. Kaya nasa loob yung yung farm to market road ko, na priority ko. Para doon sa areas na yon. Tapos nag-umpisa na ngayon. Pati ang klase. Wala pa, kaya hindi pa tapos ang building. Ano pa? Ano to, elementary? IP school. IP school. Wow. 3 areas. 3 areas. Yung sa Matupi, Maglawang, tapos yung sa Kalagangan, yung Kayaga? Hindi, Kalagangan yung tong natin sa Kalagangan? Bungbong. Kalagangan Bungbong at saka pati yung Dilon, binigyan ko ng Ang Dilon, meron din silang eskwelahan. Yung unsa to isa? Ang Dilon mayroon na para lang. Pero public school 'yan. Public. So itong Matupe, Maglawang and Bungbong ng Kalagangan. Kalagangan at saka JTS 'yan. Yung napuntahan mo kasama na sa counterpart. Yung Malungon. I see. Wow. Korean NGO ito? Korean. GTS. Galing naman. Ang bait nila, sobrang bait nila. Gusto kong puntahan ito para tingnan natin kung ano din yung... Pero hindi pa nagsimula ang klase. Hindi pa. May klase na, pero yung building, ngayon lang nagsimula yung kwan. Nandyan lang sila sa yung waiting shed. Ganun lang. Makeshift lang. Makeshift. Ang pinrovide nyo doon, ang farm to market road. At saka labor, tanan, Ang building sila na. Yung mga material sa kanila, pero yung nagpatayo. Labor sa amin. Sa LGU. LGU San Fernando. Wow. Okay. One notable na ginawa nyo din is pumunta kayo ng Congress upang ipa-convert ang timberland to alienable and disposable areas. Bakit sa kailangan i-convert? Kaya kailangan talaga ng i-convert talaga. Unang-una, sa first, hindi nila hindi nila talaga nga sa kanila ba o sa ba, wala pang pangalan na kwan. Kaya naisipan ko, tapos nagbigay ng resolusyon ng mga SB, tapos inimbitahan ako ng Congress nga i-defend ang alienable disposable nga kwan, timberland. May 20,000 to 30,000 hectares ang namin. Kung ma-release, talagang dagdag na income namin. Ma-title, tapos magbayad man ang para sa doon sa, anong tawag dyan? Anong tax yan? Real property property tax. Okay.
So, Yan. makaka-income ang LGU. Kaya, Ngayon, walang income ang walang LGU income sa timberland. Gobyerno man talaga. Yan, wala. Kaya, naisipan namin na ma-release talaga. So, they will have to title it under their name. Oh. Kaya, yung DNR, sinabihan na namin, may survey naman sila. Tapos, pinaano na namin. Kahit pag final na approve naman sa Congress, kung ma-approve sa Senate, yan na ang lalabas. Individual na title. So, pag may ganyan, dagdag income. Oh, kaya Mas dagdag. lalaki ang Lalaki, income. tapos yung share namin, Lalaki din. lalaki, tapos magamit namin para sa mga tao. Wow. Who gave you that idea? Na yung alienable and disposable dapat maklaro. Matagal naman yun. Palagi noon nagpasa ng mga resolution sa SB pa ako. Tapos, Baka ikaw din, timberland yung lupa mo siguro. mayroon siguro yung sa malayo, pero yung karamihan, title naman sa gitna. Kasi nasa sentro lang ng bayan. Bayan. Pero yung mga nasa malalayo, yun yung timberland. Timberland. Pero yung mga timberland na ito, Mayor, kasi I understand na mas marami din kayong ancestral domain. Hindi apektado yung ating ancestral domain. Hindi man siguro kay yung mga timberland matagal naman nagtatatrabaho ang mga tao doon. So ito yung mga palayan. Palayan. Naka-timberland pa yan. Timberland. Tagal, no? Palayan. At saka yung mga maisan. Naka-timberland pa. Palm corn. Kay may inaano gani ako, yung barangay na maraming palayan, yung sa pag-upo ko, hindi sila nakapagkuhan, pero matagal na palayan. Kaya, ano ba yan? Bakit hindi na kuhan nyo ito? Timberland pa, Mayor. Tapos, yung ilog, nagkaganon-ganon, nagkaikot-ikot. Sobrang, tatlong barangay. Santo Domingo, San Jose, at saka Palakpakan. Kaya, ginawa ko, pina-street ko ang ilog. Pinandingan ko ng 2 million. Pina-street ko, binili ng fuel. Pina-street ko tapos sa tatlong barangay. Ngayon, pag-umpisa na sila. Ngayon, dami ng produkto sa kanila. Pero, kinuha, gidiselt Gidiselt nyo. Tapos, inaano ko. Ngayon, maskin malakas-lakas ng ulan, hindi na maapektuhan yung yung mga basakan nila. That's very good. Yung umpisa ko, pag upo ko, nakita ko, tapos pinundingan ko, mga 2 buwan siguro, nakahanap ko ng para pang kuan. Kaya, unang-una ko na bago yung mga sityo ko pinaayo. But the funding was for the fuel. Fuel. Kasi meron kayong sariling equipment. Munisipyo. Very good. Kasi may sariling equipment. Kaya, So, naging okay yung kanilang income? Ngayon, okay na. Harvest na sila. Normal na harvest nila. Tapos, dami nagpasalamat sa akin. Kaya ngayon, wala na. Hindi na nasira yung nila. Palayan nila. Kaya, unang-una ko yan, 2 buwan. Pero umabot kami ng 2 buwan nagtatrabaho. Araw-araw ko puntahan doon. To make sure na nagtatrabaho sila. Siyempre, pera ng gobyerno, dapat bantayan. Hindi magasto sa pasiting pretty lang ng mga trabahante. All right. Ito, may picture pa ako siguro. Ito. Yun. In your may kuan pa. Sige nga. So, habang hinahanap nyo yan, Mayor, Okay. nagpasalamat ang mga tao. Dami maganda yung harvest nila. Marami yung harvest. Lalo na ngayon nga mahal. Very good. So, dati, wala silang binabayaran taxes sa real property. So, ano lang ang binabayaran nilang tax? Wala. Timberland. So, nag-harvest sila, nag-i-income, walang taxes? Wala. Kaya, binalakan ko na ito yung
kuhan ko sa DNR, masubmit nila. Kaya na-submit ang resolusyon, tapos inibitahan ko para nga makabigay sila ng tax. Kaya, Very good. mahirap naman pag may sila, sa naisipan ko nga pag may title na sila, kaya pwede sila mag-loan, nila. Yes, kasi may title. Title, Para matulungan yung capitalization for their farm. Okay, Meron kayong parang, anong tawag niyan? Estimate na pwedeng maging income out of this A&D? Wala kayong estimate? Kasi Siguro, hektarya lang. hindi pa man na yun lahat. Kung ma-realize ito, ma-estimate naman kay na natin sa assessor kung magkano ang... Million siguro to. We're Sobra. talking about millions, no? Yun, 30,000 hectares good. Lang kami sa buong San Fernando, may 70. 70,000. Hectares. So almost half pala yan. Almost half. Kaya kailangan na ito. Makita naman mo yung madaanan natin. Yeah. Wala pang title, wala pang maraming barangay, barangay hindi pa release. Kaya pag ma-release na ito, ma-convert na talaga. Undisposable na kuan. Kaya kumita na ang municipal. Tapos very good. may na sila. May hawakan na sila nga sa kanila na talaga yung mga lupa. Okay. Habang hindi mo pa nakita, I will ask you about ambulances for free. Nabanggit mo yan kanina, pero i-expound natin ng maigi. Ilang ambulansya pala mayroon ang San Fernando at saan siya nakadeploy? Yun sa akin pag-upo, may 4 na ambulance. Ang 3 nandoon sa barangay, Kalagangan, Namnam, Santo Domingo, dito. Tapos, mabuti ngayon, kay dinagdagan ni Gob, yung sa, dinagdagan niyang 4. Dami So, na. 7 na. 7 na. Kaya natuwa ako, kay hindi na masyado nga busy. Yung 3 pang inilagay ko, halos walang pahinga yung mga driver at sa ambulance. Marami, galing sa Matupi. Yeah. Durian. Malayo ang Matupi. Malayo, mahigit 30 man siguro kilometer from dito. Yeah. Kaya palagi mabuti na lang narigdagan ng 4 ni Gob. Kaya medyo nakapahinga-hinga yung ibang ambulansya. Tapos naglagay ako ng ambulance dito sa sentro para maghatid sa yung mga PTV ambulance sa barangay hanggang hospital lang. Pero kung yung sakit talagang kailangan ang isang provincial hospital, ililipat sila gamit yung ambulansya na naka-standby dito sa sentro. Wala silang babayaran, tubil, wala. Lahat sa IASA, lahat sa... Ang LGU ang magbabayad? Babayad sa tubil. Kasi ang iba, ang magbayad sa krudo, ang pasyente. Kaya naisipan ko... Kumbaga, pasyente ka na nga, mag-iisip ka pa ng pangkrudo. Hallelujah. Diyan, nakita ko talaga nga, hindi man maraming yung mga pasyente na may pira. Hindi sila nagpreparar. Kaya nga, naisipan ko nga, libre lahat sa kanila. Pero sa pag-upo ko, malapit na karon June, 2 years na, wala man sa lahat na sa munisipyo ang gastos. Very good. Yung farm to market road natin, balikan ko lang, may bridge na component. May napagawa na ako ng isang bridge. Salamat talaga sa kay Senator Migs na bigyan ako ng pang counterpart. Nag-counterpart ako. First budget ko, nag-budget ako ng 15 million. Tapos dinagdagan ko 10 million. Tapos si Senator Mix, umpisa, nag-budget siya ng 10 million. Tapos nagdagdag siya ng 30 million ngayon. Siguro sa 25, hindi siguro matapos, kulang kunti na lang. Sabi ng taga-DPWH, kung mayroon na kang 25 million more, tapos na ito. Bridge. Sa matuloy na yung Candelaria
bridge. 3 barangay ang nakaano, Naka-benefit sa bridge. benefits. Oh. Tapos daming mga IP, mga bata nag-aral, dito nag-aral na mahirap na kung pag magbaha. Mayroon man footbridge, pero yung footbridge hindi aabot ng 3 tuig repair naman ka. Gusto ko na kaya ngayon nag-umpisa na sila nga kay ano na ang girder, i-launch na nila ang girder. Malapit na. Malapit na. Next year, sabi ng taga DPWH at contractor, baka tapos na yon next year. Okay. Pero itong mga ito, Mayor, hindi ito mangyayari kung hindi ka nagsusungkit. Pinupuntahan ko sa Manila, tapos kaya dito, galing kami ng San Fernando, minsan 11 o'clock in the evening, kaya ang flight namin 5 o'clock, 6 o'clock, pumunta na kami. Pag abot doon, pumunta na sa mga puntahan namin sa Senate. Para manungkit ng budget. Kasama ko si Alvin Dumingsil. Kaya magaling yan. Nandoon na kami, yung iba, maisipan namin. Doon na kami gumagawa ng request. Proposal? Oo. Ganun ba? Oo. Doon ako mag-sign sa Pero mabait naman yung mga opisina doon sa Senate. Magpaano naman namin. Wow. You are 65 years old, senior citizen. Kaya mo pa rin itong gawain. Kaya man. Dahil lang sa tao. Kaya naisipan ko nga gumagawa ng mga para Kaya propose ko ngayon sa buong San Fernando yung mga para na bigay-bigay naman yan, naman ang mga sityo. Gusto ko gumawa ng sports complex. Para nga yung mga bata namin dito ma-train para makapaglaro, volleyball, basketball, at saka tennis. Yes. Yan ang kailangan namin. Gusto namin nga mayroon kaming libangan maipadala sa namin kung magaling sila sa palarong pambansa. Palarong pambansa. Yan ang balak namin para Marami kayong tribo dito, ang lalakas yan tumakbo. Marami. Minsan gani dyan, kaisa mayroong napadala namin sa Manila. Pag abot namin, sikan lang siya. Silver. Sabi niya, kung hindi nasira yung sapatos niya, baka gold ang madala niya. Kaya nasira mo yung sapatos. May sapatos man ako dyan. Kaya kinuha ko, binigay ko sa kanya. Ito na, sa iyo, baka balik ka ng kwan. Pero mabuti ngayon, kaya nandoon na siya sa Manila. Hinire siya doon. Ganon. Kaya, so may mga example kang mga bata na pwedeng maging kabilang sa national team. Nga. Mayroon. That's why gusto mo ang sports complex. Kaya gusto ko ang sports complex. Para mayroon na kami, pinaayos ko na lahat dahil naghintay lang kami. Kaya ang iba namin, mga sangguniang bayan, hindi sila papayag. Gusto nila malagyan daw ng flood control. Malapit bago ang sports complex. Pero okay naman. Pero kung malagyan namin ng sports complex, susunod naman ang mga flood control. Kaya mayroon naman na invest nga Katulad namin sa aming tourism, palagi sa ilog, yung malakas na ilog, Pero ngayon, tapos na, nabigyan kami sa nasyonal na. That's very good. At nakapanungkit din kayo ng AX, no? Okay. Yung AX namin dito, pinaano ko lang sa yung mga pasyente nandyan sa private, yan, na nagbigay ako ng kung kunti lang, i-poll ko, pero ang mandatory na nila, 25% ang sa AX. Ibigay sa kanila. Pero ibibigay ito sa mga pasyente? Pasyente, hospital lang ang babayaran doon. Doon mo ilagay ang budget. Budget sa hospital. May nag-control man ang DSWD, kaya sila ang nag-control. Okay, hindi kagaya sa iba na ibinigay kahit walang pasyente, walang sakit. Kumbaga, tulong lang bawat At sa iyo dito, pinondo mo sa hospital. Pang-hospital talaga. Para matulungan sila. Okay. That's very good. Okay. And then you also help them with their burial.
Kaya dalawa man kami dito nagbigay, si Congressman Jan Flores, nagbigay sila ng burial at sa akin dito para nga hindi makalapit sa kang congressman sa akin. Nag-budget ako ng 1 milyon. Kaya gani kahapon nagpirma ako ng butser, nagbayad kami, nabayad namin 300 plus. Binayaran ko kay nag-ano na sila billing na binayaran ko kaya ang mga tao dito pati kapag namatay lalapit sa akin lungon at saka balsamar. Okay. Kabaong tsaka imbalsamo. Kabaong at saka okay. So talagang natutulungan talaga sila. Kumbaga, namatayan na nga, hindi sila mas lalong mabibigatan. Kasi pinapagaan ng LGU. Okay. At tapos, mayroon pa, minsan, pag may bigas ako, pinadalhan ko pa ng bigas, kalahating sakong bigas, para makatulong talaga sa nangailangan. Alright. With all these programs and proper implementation of these programs and projects, in 2022 and 2023, nagkaroon kayo ng Seal of Good Local Governance. Totoo yan. Congratulations. Thank you dyan nagpasalamat ako sa lahat ng kaya sinuportahan ko para ma-seal of good and local governance. Sa buong Bukidnon, 4 lang kami. 4 lang kayo? 4 lang kami. San Fernando? San Fernando, Kibawi, Damulog. yung isa, Don Carlos. Nandito lahat sa district. Sa Galing Ka-district mo sila? Hindi. Pero sila mag-isang district lang yung 3, di ba? Kasi sumpay naman to sila nagdalan. Ang sa inyo, anong district ka ba? District 2. Sila, yung 3, anong district sila? District 3. 3. Doon galing si Governor Roque, di ba? Hindi. 4 si Roque. 4 si Roque. Okay. Si Flores sa iyo. Si Congressman yung Flores. Si Laarni, si ex-governor sa 3, Subiri. Si Jose Maria. Congressman siya ngayon ng District 3. I see. So good local governance. And then you're still applying for 2024. Ngayon. Gusto mo tuhugin itong 3 taon. Kung baka kung ibigay sa Panginoon, gumagawa naman lahat mga empleyado, tumulong naman sa akin. Okay. Kung anong kaya marami mang privilege pag seal of local governance na maibigay namin sa empleyado. Okay. Correct me if I'm wrong, pero hindi ko please explain a little further. Pag sinabing Seal of Good Local Governments, walang bahid ng korupsyon. Tama? Okay. Yung binigay nila sa namin nga, kailangan maka-implement ka ng 70%, may may criteria. Kaya, ma-implement namin lahat, mga project, tapos, this year, ganun. So, ibig sabihin, kung natapos, walang korupsyon. Wala, naibigay talaga. Hindi lang yun, tingnan ang madali para ma-implement nila. May require ang SGLJ. Lahat, taga-DILG man ang may silang pinagawa nga kailangan lumampas ka sa kriteriya nila. Kung 75%, kailangan pasa ka ng lampas ng 75%. Okay. So, with this na ginawa ninyo sa loob ng halos 3 taon, we can sustain the insurgency-free status. Maipapangako nyo ba na ang insurgency-free status ay talagang mapanghahawakan natin habang buhay? Pangako ko yan dahil nakita ko ang the EAP government nga tumutulong sila
Kung sa akin lang yan, siguro masustain, pero hindi ko ka-sure nga habang ilang taon maano. Pero mag-partner talaga ang EAP at saka local government. Kaya yung ginagawa lang namin yan, suporta lahat. Kung ano ang kailangan, ibigay namin, lalo na sa PAPS namin. Lahat ng talagang kailangan nila, nag-partner kami. Muna nga, itong nagawa namin dito na zero pre-insurgency dahil sa partner ng mga military sa 89, ganyan, PNP, lahat kami nagtulong-tulungan para nga masustain, kaya declare kami ng pre-insurgency. Dami ang gumagawa. Okay. Hindi lang yung mga official pati mga lahat ng collaborative efforts. Nagtulungan lahat. Lahat, okay. Okay, we will conclude this conversation, Mayor, with this book kung saan kasama ka. May mga 4 pages kasama ka dito among other local chief executives in the country bilang binansagang Local Chief Executive of the Year. Ano ang panama mo sa ibang mga local chief executive sa buong bansa at napili kang maging isa sa kanila? Ano ang lamang mo sa kanila? Kaya lamang talaga kay nakita siguro sa mga evaluators sa kuan. Dapat lahat ng para umunlad ang Pilipinas, lahat i-encourage ko sila, tutulungan lahat tanan, magbigay ng anong magandang gawain para ang mga tao ng ating bayan masaya. Yan lang sa akin na gusto ko umunlad. Di lang sa amin bayan ng San Fernando Bukidnon, ang gusto ko sa makita nila kung paano nagawa para ipatuloy natin ang pag-unlad ng Pilipinas. Okay. Last question, Mayor. Sino ang pinapasalamatan mo sa pagkamit ng insurgency-free status ng San Fernando Bukidnon? Unang-una, pasalamatan ko ang mahal na Panginoon kay nagbigay ng magandang mga idea, lalo nang nang-assign dito mga military. Tapos yung lahat ng kasama ko sa local government ng San Fernando, tumulong sila, barangay, tanan, lahat ng gumawa ng mabuti para pasasalamatan ko silang lahat. Yeah. Kaya natanggap namin nga pre-insurgency ang San Fernando dahil maraming gumawa ng maganda para maituloy, namin yun, makita namin ang pag-unlad ng San Fernando. Okay. And with that, Mayor, we thank you for this conversation. We thank you for the trust na ipinagkaloob nyo sa amin by this very time na nag-uusap tayo. Salamat po at pinatuloy nyo kami sa inyong tanggapan. Salamat at tumulong kayo upang maging insurgency-free ang bayan ng San Fernando kasi kailangan talagang matapos na para umunlad ang ating mga pamayanan, mga malalayong pook, umunlad ang ating mga indigenous peoples. At saka nasa sentro kayo ng Mindanao. Kailangan itong sentro ay talagang maging sentro dapat ng development. And special sa akin, personally, ang San Fernando because this has been part of my field when I was still with the mainstream media. And marami ako subjects na kinover dito. Nakakaawa ang kanilang kalagayan. But I'm so glad to hear na by this 2024, finally, the first LGU, the first municipality in the entire Bukidnon and in the entire Region 10, according to the military ng 89IB, na magdedeklara ng insurgency-free. Biro nyo, kayo ang pinakauna. Para sa akin, parang the most infested area ng NPA. Pero ngayon, malaya na sa tanikala ng insurgency ng NPA. So, congratulations, Mayor. Our declaration is that you will be blessed more with knowledge and wisdom and you can
continue to serve and support our people in San Fernando, free from corruption, free from politicking, but genuine leadership. Mabuhay ka, Mayor, and thank you very much and congratulations. Maraming salamat po sa inyong panunood, mga minamahal kong IDOCuers, sa video na ito tungkol sa mga naging hakbang at mga gagawin pang hakbang ng alkalde ng San Fernando Bukidnon upang mapanatili ang kanilang kalagayan na insurgency-free na bayan diyan po sa lalawigan ng Bukidnon. Sa inyong lahat po na patuloy na tumatangkilik, sumusubaybay at sumusuporta sa ating positibong kwentuhan with John Paul Siniel, maraming salamat po sa inyong lahat. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, please do subscribe sa ating YouTube channel na iDocu by John Paul Siniel. And for you to be alerted once we have new uploads, please do click the notification bell. You can also share and like our Facebook page, still the same name, iDocu by John Paul Siniel. For your comments and suggestions, you can send them sa aming email address o di kaya sa ating messenger sa Facebook. Sa Ginoo ang himaya ug dungog. To God be the glory. Hangtod sa sunod nato nga positibong kwentuhan with John Paul Siniel. Ito ang positibong kwentuhan with John Paul Siniel.